pumuli sa isa na namang makabuluhan at makatang hapon dito sa Kalampag at Ambag ng Kabataan. Para sa pinagdiriwang na World Poetry Day. So ito po ay nagsisilbing part 2 po ng ating episode nung nakaraang Sabado. So nung nakaraang episode ng Marso 29 ay tinalakay natin ang tanong na paano mo inilarawan ang estado ng makatang Pilipino sa kasalukuyan. So talaga naman na like napuno ang ating live stream ng makabuluhang pananaw, mga sagot na inspirado at matalas na damdamin. So kasama rin sa ating episode mga nasagot na katanungan sa part 1 ay yung ano ang kahalagahan ng World Poetry Day para sa kabataan at ano ang mga tula sa Pilipinas na naging inspirasyon at bakit, paano nakatulong ang tula sa pagpapahayag ng damdamin at sa loobin at lahat naman ang ating episode po ang nakaraan kung hindi niyo pa po napapanood is pwede naman po natin panoorin po sa Kalambag YouTube at Facebook page po at bilang kabataan naman, madalas tayong nakakaramdam ng iba't ibang emosyon na mahirap ipaliwanag o iparating sa iba. So minsan sa damdamin ng iniisip o pinagdaraanan, hindi sapat ang simpleng salita o usapan. So parang dito yung pumapasok yung tula bilang ligtas na espasyo, isang anyo ng pagpapahayag kung saan pwedeng maging totoo at malikhain at malaya. So ang tula ay like, parang nagbibigay siya ng boses sa katahimikan kapag hindi natin masabi ng direkta ang nararamdaman. Ang tula ay nagsisilbing tulay mula sa damdamin patungo sa pag-unawa. So Mm-mm. bawat tatlong may kurot po sa puso. Sa bawat taludtod may kwento gusto nating ibahagi. Para sa kabataan, lalo na ngayong panahon, mabilis na ang pagbabago at digital na pamumuhay. Mabilis na yung pagbabago. Mas naano na kasi ngayon yung technology. So ang pagkakaroon ng ganitong outlet ay mahalaga. Hindi lang ito isa rin ito parang therapy para sa pagkakaibigan at minsan pa nga nagkakaroon ng like mga storya kung saan lahat po ay like maraming tao tayo matutulong at ma-inspire. So ngayong hapon itutuloy natin ang paglalakbay sa mundo ng panitikan, tula, tinig at talino ng kabataang Filipino. Mas marami maririnig sa pananaw, kwento at ambag mula sa kabataang patuloy na naglalaban at naglalakbay gamit ang salita. Pero bago naman tayo pumunta sa mismong episode natin, gusto ko lang naman sanang kamustahin ang ating mga kasama ngayon at mukhang sila pa rin naman yung kasama natin nung nakaraan. So, good afternoon Kuya Akim, Ate Daisy, Jacob, at kamusta naman kayo? Sige, si Jacob muna. Oh, okay. I'll go first then. Okay lang naman, Levin. I'm doing really well right now. You know, last episode, nahirapan lang tayo sa internet connection. No? So, I made sure to have a strong connection this time. Medyo malakas yung ulan dito, kaya hindi ko din sure sa connection. Pero sana, dahil malakas yung plan na binili ko, sana umabot. So, let's give it over to Akim. How are you doing? So, I think ako no, dito sa Kidapawan umuulan din. Ewan ko kung narinig ba dyan. But oo, umuulan. So, parang ano, yung mundo natin is ano, nasa isang mundo lang tayo dito. Charot. Malakas ba yung boses ko? O, klaro ba? Malakas. Yeah, we Yeah. can Kailangan hear you. pala kasi talagang maulan. So that is why, no, okay lang naman ako, pero yung boses ko hindi pa talaga kasi nga, due to, nagtuturo ako, ganun din. Talagang, talagang yung boses ko is di pa masyado okay, but still, laban pa rin, no? Kasi ayun, tanggapin na natin na tungkulin natin to, so laban pa rin. How about you, Daisy? Kamusta yung buhay mo ngayon, no? Ano ba yung mga kaganapan mo sa buhay ngayon? Okay po. Good afternoon po sa ating lahat. Oh, mukhang naglalag si Ate Daisy ngayon. Sige. Ako naman din mag-aano sa akin. Since naglalag si Ate Daisy, ako na lang mag-aano sa akin. So, kukumustahin ko na lang sarili ko. So, nung Friday kasi parang, ewan ko, bigla na lang ako nagising na may sore eyes, may masakit yung lalamunan. So, ngayon, medyo nagpapagaling. Pero okay naman na yung sakit ko ngayon. Nawala, medyo onti na lang yung pula niya. Hindi na siya masakit katulad na ano. Pero yung boses ko, I don't know kung halata ba, pero yung boses ko ngayon parang paos. Hindi na siya masakit, pero parang wala akong malabas na boses. Parang ito na yung pinakamalakas kong boses ngayon. So, Ito kakatapos naman lang ng din. ulan kung sa inyo. Umulan pa sa inyo, pero ito kakatapos lang ng ulan and
Maganda naman, ang malamig naman ngayon, hindi na katulad ng mga nakarang araw na sobrang init. Yung parang nasa kwarto lang ako, tapos ang init-init, pinapawisan na ako. So, okay lang naman ako ngayon. So, I don't know kung nandito na ba si Ate Daisy. Hello, Ate Daisy? Naghang pa rin siya. Pero by the way, shoutout ko nga pala tong student ko na to. Si Rion Maganaka. Nanonood siya ngayon sa Kalambag. Hi sa'yo, Rion. No, so, by the way, Hello. as of now ngayon, actually, Rion is grade 7 pala. Grade 7 kasi tinuturuan ko. So, then go back to the topic. Si Daisy is wala pa rin. So, back to you, Levin. So sige, wala man ng ano sa akin, pero grabe yung mga nakaraan. Parang nape-pressure na rin ako kasi parang 1 week na lang tapos graduation na, di ba? I don't know Oo. if ganun, pero 1 week na lang tapos graduation na namin. So, yun, medyo hindi ko pa rin nadadama yung gano'n ano na graduation na pala, grade 10 na ako, senior high na pala ako. Maghihiwalay na kami ni Levin after 4 years. Oh my God. Ay, grade 10 4 pala years, kayo. Okay. yeah, 4 years na kami magkasama tapos yun, maghiwalay na kami. Oh. Ay, Pero huwag kayo ano, magpaalala din. Naalala ko tuloy yung advisory ko na grade 10. Oo. Oh. Mm. yung pangalan ng ano, Newton, di ba? Ha? Yung advisory mo, Newton. I Oo, will check grade 10. Yes. Pero grade 7 yung subject na tinuturuan ko. Pero advisory ko is grade 10. Sige. Wow. Go back to Daisy. Nandiyan na pala si Daisy. Daisy is Nandiyan back. na si Ate Daisy. So, moving on naman kay Ate Daisy. Kamusta ka ngayon, Ate Daisy? Are you okay na ba? Okay na ba yung connection? Sa lahat. Okay lang po. Medyo mainit lang. May pasok po. Pero carry lang po. Okay. Sige. So, moving on naman na tayo, Ate Daisy. So, you can take the stage. Okay po. Mula sa mga ng Pilipinas na patuloy nagbibigay inspirasyon sa kabataan, nagsama-sama ang mga kabataang Makata at performers ng Kalambag Youth para sa isang pabuluhang episode na hitik sa sining at damdamin. Ngayong hapon, at pakinggan at panoorin ang mga natatanging pagtatanghal ng spoken word poetry at mga tulang sulat mula sa puso at mga kwento ng pag-asa, pakikibaka at pagbabago. Isang malaking pasasalamat sa ating mga makata, manunulat at tagapagtanggap. Salamat sa pagbabahagi niyo ng politikan. At ating pong anyayahan si Levin upang ibahagi ang performance ng ating mga manunulat. Go! Mga interes ng bayan, kanilang pinatid. Kaligtasan, trabaho, hindi maisinulong. Sa ASEAN, Pilipinas ay patuloy na lumalaban. Hello, my name is Levin Arcondet and I'm the representative of Team LHS Kalambag. And ito ang aking inahandang tula para sa ating episode sa April 5 na pinamagatang Boses ng Kabataang Pusong Nagliliyab. Sa bawat tiklop ng araw, sa bawat tapit hapon, may mga salitang naglalaro sa isip ko at puso. Hindi lang basta tinta sa papel o tugmat sukat.
ang tulay tagapagligtas, tahimik na bumatak. Noong ako'y naliligaw, naguguluhan, parang bangka sa dagat na walang kapitan, dumating ang mga tuludtod, yakap na mahinahon, nagsasabing, "Hoy, kabataan, hindi ka nag-iisa, mayroong daigdig na handang umunawa." Nang ang mundo'y mabigat, parang bato sa dibdib, ang tulay naging sandalan, naging luhat tinig. Sa bawat linya may tagong lakas, sa bawat metapora may aral na tapat. Ano ba ang halaga ng tula sa akin? Tanong ng iba. Baka ikaw ay nagtataka rin. Ito'y salamin ng kaluluwa, boses ng walang boses, liwanag sa dilim na walang katapusan. Kapag ako'y takot, ito'y kalasag. Kapag ako'y sawi, ito'y yakap. Kapag ako'y galit, ito'y sigaw. Kapag ako'y ligaya, ito'y aliw. Kaya kabataan, huwag mong isiping ang tulay para lang sa matanda o sa makata. Ito'y ating sandata, ating tahanan, ating paraan upang magmulat, magbuklod, at mag-ahon sa sarili mula sa kawalan. Kaya sa bawat titik, sa bawat tula, isang kabataan ang humihinga ng malalim. Sa dulo ng papel, nakikita niya ang sarili. Tuloy-tuloy at malaya. O sa'yo'y naging masaya, pagmamahal na hindi inakala. Ngunit, kasiyahan na dinaranas ay pansamantala lang pala, habang tayo'y tumatagal ay kanyang lalamig na. Pagtatalo ng walang rason ay pinapabatid pa. Ba't mo ba ito sa akin nagawa? Iyong napasyahan, 100 mong pinag-isipan na ako'y hiwalayan upang hindi na magkasakitan. Maraming buwan na ang lumipas, sakit na dulot mo hindi kumukupas. Ito nga pa ang ating landas, sa huli makikita ang rahas. Pag-ibig na naman iba ang dala, pati ako'y nabitag niya. Alam ko namang naging masaya tayong dalawa, ngunit paalam mahal ko, pakakawala na kita. Go! So, yun nga, ang grabe, ang daming ang daming mga inspiradong kabataan talaga yung nag-aano ng mga tula nila, yung mga spoken poetry nila, and nakakatuwa talaga na isipin mo yung like yung simpleng ano mo lang sa kanila is like may magagawa na sila, may masusulat na sila, nalalabas na nila yung like kanilang damdamin tungkol sa isang bagay. So, wait lang, sorry. Medyo maano na yung boses ko. So, So let's wait, quickly before that, I just wanted to say that Daisy has to leave real quick because she has an exam. So just bye, Daisy. So go ahead, Levin, continue. Sige. So, yun. Pag-usapan naman na natin yung like, napansin nyo ba like, di ba alam naman natin na yung tula parang paiba-iba yung kanyang like mga tema na pansin natin nung nakaraan. Pag-usapan rin natin nung nakaraan yung may mga tula na tungkol sa mental health, may mga tula rin naman na tungkol sa mga damdamin sa isang tao, yung mga naranasan nila. So, base sa mga natunghayan nating performances, sa tingin mo, ano yung mga tema o like isyung kinalakay sa mga tula na natunghayan natin at bakit mahalaga ito sa mga kabataan ngayon? So, Jacob, sa palagay mo, Jacob, ano yung mga like tema na ano natin kanina sa mga natunghayan natin sa mga performances kanina at sa tingin mo, bakit Uh, I'm mahalaga pre- ito? I'm pretty sure the main topic of the students of Kuya Akim's students word was like self-expression talaga, no, right? Like showing off the strength of individuality and how people can be strong on their own. And that's definitely one of the messages that we have to drive home for in today's society, with all the toxic stuff going around online and offline, like being strong, knowing to yourself that you are strong is really important. So that's like, I love that. And how about you, Levin? Actually, I want you to tell me about the poem you performed. Can you tell us about it? Ay, sige. Yung akin kasi, since kasi nung una wala akong maisip na team kasi medyo naguluhan ako sa pwedeng team. Pero naisip ko kasing team since World Poetry Day, yung kahalagahan ng tula sa kabataan. So, yun nga, yung pinalakay ko doon yung tema na yung tula talaga, parang nagiging ano siya sa mga kabataan ngayon. Lalo na ngayon, yung parang nagiging doorway siya kung saan pwede mapahayag ng isang kabataan ang kanyang damdamin. Yung mga like nadadama niya na hindi niya kayang isabi sa iba or ilabas
nahihirapan siyang ilabas. So sa pamamaraan ng paggawa ng tula, yung parang ginagawa ko na rin siya sa informative tula. Yung parang sa tula ko parang naaalam na rin nila paano nila anuhin, tapos yung mga nagiging effects nito, ganun. So, yung parang yung talaga yung sa kabataan talaga ako nagpo-post at yung effects ng tula sa kabataan. Pero sige, sa iyo, ikaw naman Kuya Akim, sa palagay mo, yung kasi alam naman natin yung mga tula kanina, yung mga estudyante mo. So, ano yung feedback mo sa mga tula nila? Ano yung mga tema sa palagay mo, ano yung mga tema at anong kalagan nito? Um, Actually, sige, shout out ko muna si Ian Digal, no, may student in grade 10, as well as si Lia Herrera, hello sa inyo dyan. Isa sila sa mga nandun sa video, mga kaiba ng section, pero nandun sila sa video kanina, sa Shalisiri. So, kanina, habang pinapanood ko ulit yung parang naiyak ako kung gagaling pala nila. Naiyak, natuloy yung luha ko. Sabi ko, ang galing pala nila. Kasi, naalala ko hapon ko in-instruct sa kanila, tapos kinabukasan performance agad. Oh. Siyempre, pag buo pa lang ng tula, alam ko mahirap na. Tapos ano pa, yung tono pa, as well as paano nila mako-connect dun sa topic namin. If all about themselves, yes, mas madali yun sa kanila. Kaso all about the topic, and the topic that time is parang umiikot sa economy o ekonomiya, ganon. And of course, the purpose of ASEAN in our country. Kasi fourth grading nila, puro ASEAN lahat yung topic. Kaya nga nagtaka siya, sir, wala nang iba, puro ASEAN na lang. So, yun talaga yung nasa topic nila. Yun talaga yung topic nila. So, sabi ko, what if, ganito? Sinuggest namin sa akin to ng cooperating teacher ko, which is si Sir Dave, na ganito yung ipagawa mo, try natin. Then, I didn't expect na nakaya nila. Aside from tula, nagpagawa din ako ng role play, and as well as yung jingle. Yung jingle, parang jingle composition. So, talagang, sabi ko, ang galing ng mga batang to. Like, yung iba dyan kinabukasan pa nila yan na-compose, kinabukasan pa nila yung parang na-practicean, and during my hour sa class, dun pa lang din nila na-practice kasi nga, di ba, di naman pwedeng mag-practice sila sa hindi AP time. So, dun pa lang nila na-practice din sa time ko. So, binigyan ko sila 30 minutes to practice. Then after that, salang agad. And I didn't expect na ganun yung output. So, hi! Naiyak ako kasi na-appreciate ko yung mga bata na willing silang gawin, willing silang kawag nito mag-perform, hindi lang para sa grades, kundi, kumbaga, natutuwa rin sila sa ginawa nila, and they're very happy sa kanilang mga output. Kaya medyo na-touch ako kanina. Talagang biglang natuloy yung luha ko na hindi ko inaasahan na, oh my God. Tapos, na-observe ko lang din, na talagang desidido siya. Especially yung kay Levin din, maganda rin yung parang spoken poetry. Alam ko medyo mahirap din yung spoken poetry, kasi nga, hindi lang all about the content. Kailangan the emotion is there despite of despite of your nervousness, kailangan dalhin mo yon, and how you handle yourself while performing din. Tapos, maliban pa doon, of course, kailangan yung mga rhyme talaga, di ba, Jacob at saka Levin. Kailangan, yung rhyme talaga is very, Maha. masarap pakinggan kapag yung magkakatugma yung mga words sa end. Kailangan, isa pa problemahin mo, the content, paano mo siya i-deliver. Kung masaya, dapat masaya yung tone, malungkot, excitement, ganon. So, doon pala ang daming adjustment. So, overall, congratulations. Of course, kay Daisy din. Amazing din masyado. So, yeah, sana marami pa mga bata na may mga ganitong talent, and as well as yung magsulat din ng tula. And sana maging mga teachers din natin, no, why not i-incorporate nila itong ganitong klaseng mga activity ng mga bata. Kasi inside the school may magkakaiba yan eh. Kaya nga meron tayong multiple intelligence kasi iba-iba yung strength and weaknesses ng mga bata. So kailangan tayo is tulungan natin sila para palakasin pa may strength nila. And of course, pag mag-focus din tayo din
kung saan yung mga weakness nila, pagtunan natin kung saan yung mga kainaan nila so that we can address everything that they need inside the classroom. So, yun yung isa sa mga natutunan ko rin. So, back to you, Levin. Talagang Sige, naluha ako. so, sige, ako magbibigay rin ako. So, kasi naobserbahan ko rin na, grabe, parang, yun nga, maraming tema ang tinatalakay sa mga tula. And, sige, hindi, kabilang naman dito, alam naman natin yung kahirapan, yung like edukasyon, yung mental health. And dun sa tula ni Ate Daisy, yung pinakaano talaga yung pag-ibig. Tinalakay ni Ate Daisy yung parang longing niya na like makasama yung minamahal niya ganun. So like hindi lamang ito basta na mapaksa, ito parang reflection na rin to sa realidad na kinaharap ng maraming kabataan sa kasalukuyan. Halimbawa nga yung kay Ate Daisy, parang nagbibigay liwanag sa usapin na like yung matinding pagkagusto sa isang tao at yung longing na makasama siya na kadalasang hindi openly na napapag-uusapan sa ating lipunan. Mayroon din yung mga tumatalakay sa like diskriminasyon, batay sa like mga kasarian ganun sa estado ng buhay na isang parang napakahalagang issue sa ating lipunang parang kinabibilangan. So mahalaga ito sa kabataan ngayon, syempre dahil ang mga tula, parang yun nga napag-usapan natin nagsisilbing tulay para upang marinig ang kanilang boses. So yung parang yun nga yung mga damdamin na hindi nila maano. Okay, parang gusto ko talagang i-emphasize na yung tula, hindi lang siya like bastang sulat lang na like isasabi mo, hindi siya bastang performance task mo lang na kailangan mo mapasa or matawid. Parang ano na rin siya na parang pagpapakita mo ng sarili mo bilang individual yung mga nararamdaman mo, yung gusto mong ipakita sa ibang tao. So sa gitna ng parang napakaraming impormasyon at ingay sa social media, ang tula parang isa siyang tahimik ngunit pero makapangyarihang paraan ng paglalahad ng katotohanan para sa akin. Ito ay para isang paalala na ang kabataan ay may paninindigan, may pakialam at may kakayahang magsalita para sa pagbabago ng ating lipunan. May salita sila, hindi sila may parang paraan sila na maano yung sarili nilang opinion ganun. So sige, moving on at dahil na naging boses ng kabataan ng tula, di natin makakaila yung gampanin nito sa pagpapahayag ng emosyon, di ba? So, sa susunod naman na paano nakakatulong ang tula na natunghayan natin sa pagpapahayag ng damdamin at sa loobin ng kabataan? So, sa palagay niyo, ano yung naging mga tula na natunghayan natin sa pagpapahayag ng kanilang damdamin at salabin? At paano nila na ano yung damdamin at salobin nila? Start natin kay Akim naman si kanina. So, paano siya nakakatulong? Siyempre kasi, no, i-connect natin siya sa mental health, no? Kasi, just like what I have said last episode, hindi kasi nakakatulong sa atin na kung may dinadamdaman tayo talagang sasarilihin lang natin na tayo mismo yung magdadala kasi depende yan sa tao on how she or he can manage him or herself if they face different challenges. So napakahirap sa isang tao na, oh my God, anong ko na lang to, itago ko na lang to, total. Ako lang naman din ang tawag nito. Ako lang naman din ang iisip ng solution sa ending. Kumbaga sa end, doon pa lang, parang sabihin na natin, struggle na yung mental health mo doon. Kasi everyday, lagi mo siya naisip, especially kapag hindi pa siya nasolve. But how about, kung di mo man kayang sabihin sa ibang tao, why not gawin mo tutula? No? Kasi parang doon sa tula na yon, ay, pwede mo ma-express. Kumbaga nakakabawas din siya ng stress, of course. And sa tula na rin, pwede tayong maging creative. Pwede tayong maging artistic dyan. At kung ayaw naman natin sabihin na tayo yung nagsulat, pwede naman yan i-anonymous or sabihin natin unknown. Kasi marami sa internet, di ba, na pag magre-research ka ng tula or even quote, no, hindi nila talagang directly sinasabi yung pangalan nila. For example, Levin, Levin, Jacob Santos. Minsan may mga code name pa yan ano mo ito, Jacobski, gano'n. Yung ginagawa niya in a creative way yung pati yung pati yung pangalan nila, ginagawa niya, nagiging creative na rin. So, dun pa lang, sabihin na natin na
nakakaano talaga siya ng mental health. Another one, pag-boost ng confidence. Nakakatulong siya kasi in a way na, lalo na kung tula mo is maraming feedback o di kaya positive feedbacks. Siyempre kapag gano'n, mas gaganahan kapag gumawa ulit ng tula, gumawa ka ulit ng another tula na sabihin na natin, ididikit naman natin sa mga issue na nangyayari sa lipunan. And sometimes kasi we cannot tell someone directly kung sino yung pinapatamaan. Ganon, 'di ba may mga ganon, no? May pinapatamaan no para kanino yung yung gusto niya talagang sabihin. True tula, lalabas sa may artistic niya kung paano niya i-deliver yung message niya na sabihin na natin hindi offensive, hindi masyadong halata na siya talaga yung tinutukoy, but in a positive way ha, na tapos sabihin na natin, si Levin, may crush siya, tapos di niya talagang masabi ng diretsahan na, uy, I love you, ganon, mahal kita, I mean, siyempre, ganon yung pasikot-sikot, so, tutula, ganon gagawin niya na, ay, di ako, basta pagdating sa love, di ako magaling dyan. Oo. Basta ganun, no, alam mo naman, alam mo naman, kung, um, kung nasaktan ka dahil sa crush mo na may iba, tapos, of course, yun, gagawin mo yun tula na patama dun sa crush mo na may iba. So, parang dun pa lang is, aside na nakaka-boost siya ng confident, yung mental health mo rin, nakakatulong din sa'yo, and as well as, yung maging anonymous din yung ginagawa mo na kung ayaw mo man i-public, then good, pwede rin. And siguro yun lang muna, no? At higit sa lahat, no, yung tula talaga is, napakaganda talaga ng tula. Especially pakinggan mo yung tula, talagang yung tenga mo Mahal talaga talaga. parang atakin doon sa bumibigkas Na-attract na. talaga dun sa mga sinasabi. Oo, so, yun lang. How about you, Para sa Jake? Para sa akin rin naman, napakahalaga ng tulang Pilipino sa pagpapahayag ng damdamin. Lalo na para sa like kabataan na madalas na hindi sigurado kung paano o kanino sila magsasabi ng kanilang nararamdaman. Yung parang yung tula nagiging isang ligtas na espasyo nga. Hindi ito humuhusga, bagkus parang ito yung nakikinig. Kapag ang isang kabataan ay nagsusulat ng tula para na rin siyang nakikipag-usap sa sarili niya, sa saloobin niya, sa damdamin niya. Parang kinakausap niya one-on-one na kung ano yung nararamdaman. Sinasalamin ng kanyang like nararamdaman at unti-unti niya parang naiintindihan ang kanyang pinagdadaanan. So para nagkakaroon siya ng mas malalim na ugnayan sa sarili niya, sa tao niya, in a spiritual level na ano niya yung sarili niya in a much deeper sense. Hindi lang ito parang tungkol sa sakit o lungkot. Sa tula kasi parang napapahayag rin niya yung like pag-ibig, yung pangarap, yung tagumpay, yung pag-asa. Mas pinapalawak niya yung emotional na ano ng isang kabataan. Mas naipapahayag nila kung ano talagang nasa puso. Nasa puso nila, yung gusto talaga nilang ilabas, yung sa puso nila, nalalabas nila gamit ang tula, gamit ang mga salita, yung mga ano, sa pagsusulat, nalalabas talaga nila yung gusto nilang ilabas. At ang maganda kasi dito, para sa akin, yung nakaka-relate din ang iba, yung sa tula kasi hindi lang parang hindi naman lang po personal. Marami yung um, parang maraming nakakaano rin dito. Yung isa siyang sining na nag-uugnay ng bawat isa sa pamamagitan ng damdamin. So, maraming nakaka-relate sa iyo and as you see na people can relate with you, parang na-inspire ka rin kasi madami ka rin natutulungan, 'di ba? Yung pag ano mo lang ng tula, yung pag-post mo sa social media, yung tula mo, yun nga yung mention mo kanina, yung maraming nagkakaroon ng feedback, magandang feedback, na-inspire ka mas lalo and like na pag na-inspire ka, parang mas gusto mong ilabas yung damdamin mo at gusto mong makatulong rin sa iba. So, yun para sa akin, yun lang naman yun. What about sa'yo naman, Jacob? Gusto ko Um, naman rin yung ano ni Jacob. yeah, definitely, definitely. So I definitely agree with what you guys said. But for me, it's like poetry isn't just about rhyming or writing or assignments or whatever. If it's a requirement, it's about expressing your feelings, your thoughts and experiences in
a way that it's not normal, in a way that's not just talking or writing normally. It's not the same. For young people like us, poetry is a way to get our emotions out, especially like when we don't know what we're feeling. We can use the words that can help us figure it out. How do we feel really? Like whether you're happy, whether you're confused, if you're angry, even sad. Like poetry gives you the freedom to speak up, and it helps you make sense of everything in your life. When everything can be so chaotic, when everything's stressful, when you have a lot of things to do, just write a poem, let it all out, let it calm down. And like um let's be real, when we're thinking about poetry, it can also help us connect with other people. When you read a poem that really speaks to you, it's like, oh my God, this guy wrote a poem about something I was just thinking about, like something I feel too. And it's really powerful because it shows that you're not alone in this world, that you have connections, that people are going through the same thing as you. And it totally changes how you see the world. It can make you more creative, and it can make you more creative and can even help you things with it can help you with school. If so happen there's an assignment where you have to do poetry, you already have one ready because you've written one in your free time. And it's not just the things we study in class, like all the measures and how to make a proper poem. It's just a way to express who you are, how to feel free, like freedom. Just and that's why it's super important for people like us and our friends, basically all of us youths, to get into poetry. It's such a good way to connect it. Yeah, that's how I feel about poetry. Oo nga, yung ano, parang nagiging gateway siya sa atin, 'di ba? Yun yung pag-uusapan natin kanina, yung um, masaya naman ako na parang yung ideas natin parang nagkaka-interconnect sila. Parang nagkakapareho yung mga ideas natin na yung tula nga talaga. Malaki talaga yung impluwensya ng tula sa atin bilang kabataan. Yung paraan na like nagiging gateway siya sa damdamin para makita natin yung gusto talaga natin makita sa sarili natin. Mas maintindihan natin yung sarili natin in a way na hindi natin kayang anuhin sa paraan kundi sa tula. So yung tula nga yun nagiging gateway siya sa ating damdamin. And dahil dito, parang kailangan natin, 'di ba? Kailangan natin mas mapahalagahan yung mas mapahalagan at mapanatili yung mapayabong at kailangan natin mas mapanatili yung sining sa pagtutula. So natin ito. So, ano ang mga paraan na maaaring gawin ng kabataan ngayon upang mas mapahalagahan ng tulang Pilipino? So, ano yung like, paraan na pwede natin gawin para mas maging mapayabong natin yung tulang Pilipino at mas like, ilabas na natin sa mga tao. Kasi alam naman natin yung nauuso na kasi ngayon, yung nakita ko rin kasi sa social media, yung English na mga tula eh. Hindi na nauuso ngayon yung mga tulang Filipino, yung mga makalumang tula, yung mga like mga tula ni Jose Rizal. Hindi na siya masyadong nauuso ngayon yung sa social media. Mas nakita ko yun ngayon yung English na mga yung mga English na tula. So, kay Jacob, ano yung mga paraan na maaari natin gawin like bilang kabataan, bilang isang sa upang mapahalagahan natin ang tulang Pilipino? Well, actually, that's the thing, Levin, because um, I could answer this question, but I feel like it would be better to throw this over to Kuya Akim real quick, seeing that he's the teacher and that he's the guide for us youth. So, Kuya Akim, can you tell us actually? Because I'm also curious, like, what are some other ways maybe I'm missing something? Oh my God. Sabi nga nila, di ba, no, education, school is the foundation of knowledge. So, of course, naniniwala naman ako doon, no? Pero kasi, in the end of the day, hindi lang sa school kasi pwede siyang matutunan eh. Hindi lang siya sa school, pwede tayong magtanghal ng mga ganito klaseng tula. Why not sa mga FKs natin? Sa mga kabaranggayan natin? Or as well as sa mga events sa, sabi natin, may mga fiesta, ganon. Diba nga, uso sa ating mga Pinoy, yung mahilig mag-fiesta, festivals, o kung ano ba yan, why not natin i-insert doon yung spoken poetry, yung paggawa ng tula, pagbigkas ng tula. Kasi, especially spoken poetry, no, lalo na kung tungkol sa hugot-hugot yan, o tungkol sa love yan, heartbreak, talagang
talagang patok na patok yan sa masa, especially sa mga kabataan. Hindi na siya pang entertainment, hindi, as well as pang ano na rin, pang basta rin ng confident and for education purpose na rin. Basta yung content is good, yung content is para sa lahat na may matutunan, hindi yung nakakapanira na ibang tao, nakakasira na ibang tao, nakakatapak tayo ng karapatan ng ibang tao. And of course, marami tayong paraan na pwede tayong ano rin, pangalawa is, kung sa school natin, no, kumbaga, unti-unti nating i-introduce sa mga bata itong tula. Kasi tama yung sabi nyo kaninang dalawa na talagang unti-unti siyang nawawala. Kung meron man, is mga English halos and hindi naman lahat nakakaintindi talaga ng malaliman ng malalimang English. So why not, no, sa school pa lang, doon i-practice na natin yung mga bata na gumawa ng tula. No, ang maganda rin sa akin na pag ako sila ng tula na Filipino. And mas madali siyang i-write kung Filipino. Unlike sa English, kasi nahihirapan din ako. So, yun yung para sa akin. Kasi 'di ba? Kaya sinabi ko kanina, yung gaya ng ginawa ko, inintroduce ko sa kanila yung tula. May knowledge sila na kung ano yung tula, pero di nila alam paano simulan ang tula. Why not sa atin mismo magsimula, no? Kung paano siya simulan, paano rin siya tawag neto, paano rin siya gamitin sa tamang paraan as well as paano tayo matututo sa kung anong tula, no, kung ano yung tula na gusto natin, kung ano yung tula na naririnig natin is dapat yung content nun ay pupukaw sa damdaming makabansa ng Pilipino, may matutunan tungkol sa isyong nangyayari sa ating lipunan na magdadagdag kaalaman na rin sa atin. Kasi kahit na sabihin natin na yung all about love na yan, cho. Hindi, and may matutunan pa rin naman tayo dyan. How, more like yung pang, talaga siya, yung pang societal issues about mental health. Pangalawa, pwede rin tayo mag-content ng tungkol sa mga kultura at paniniwala ng mga Pilipino. Kasi this is not just all about the poem o yung katula. It's all about the preservation of our culture, our tradition, na unti-unti na nawawala dahil sa pagbago ng teknolohiya. And usually sa TikTok, yung para mga spoken poetry na, yun yung tagin, pabalik-balik sa yung sa FYP ko yung puro sa heartbreak. Pero maganda rin siya kasi nakaka-heal din siya ng minsan, o di kaya yung parang pag-boost ng self-confidence, kung paano ka magtiwala sa sarili, how you trust other people. So, sa mga tulang yon, mas magiging masining siya in a way na madali nating maintindihan kasi Pilipino nga. Madali nating maintindihan kasi nga, saka madali na tayong makasabay. Kasi, ayun, Filipino yung language. And mas maganda sana kung may Bisayang tula, may Ilonggo na tula, may tawag dito, kung ano man yung mga dialect na meron tayo, sana magawan din yan siya. Kasi mapapansin ko, bate lang to sa data na ilan sa mga dialekto is unti-unti na nawawala, unti-unti na naglalaho kasi nga hindi na siya napapractice. Why not true tula is ma-preserve natin and mas mapagyabong pa natin yung iba pang mga kultura, yung mga iba pang wika na meron sa ating bansa. Huwag nating hayaan na sa pagbabago ng teknolohiya, sa pagdating ng mga makabagong teknolohiya, yung mga dati nating kinagisnan ay maglalakom na rin. Lagi nating tandaan na hindi ka makakarating sa iyong ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Mahalaga na lagi nating alalahanin ang ating mga nakaraan o nakaraan dahil ang nakaraan ang magagabay sa atin para makarating sa ating kinabukasan. Chares. Sige, ikaw Oh naman, my God. Jacob. Fast is fast for me. Joke lang. Anyway, but okay. So I'm going to talk about it from my perspective because I'm part of the student council of my school and part of the one of the events that I'm planning personally. What I'm going to be doing is we're going to be holding open mic events where basically it's like a poetry day for
anybody to come along, present their poems. We're going to have some performers do the comedic poems that I talked about in the last episode. So that's definitely one of the events that I'm actually personally planning. Another thing that I want to do, because this is part of our culture and I really do love the comedic poems that we see online and stuff. So adding on to that, we're going to have our own like social media sharing. We're going to have our own, if we're going to see anything good from one of our students here at the school, one of my fellow students, we're going to endorse them. We're going to support them. We're going to share them around the school. Make sure that everybody says, this guy from this section from our school is really good at poetry. That could help inspire them if they wanted to do poetry. If this guy from our school can do it, why can't I do it too? So and maybe one of the things that I also wanted to do is like to bring along local talent, like to support local things. We could bring along local poets, maybe local artists. We could collaborate with them. We could have our dance section or their music section work together for like a poetry event, like we've done recently. But there were different themes, so maybe we could have one for poetry because again, I do love the comedic Filipino poems. How about you, Lev? We're schoolmates and currently classmates. What do you think we could do? Sige. What? Ano naging question mo? What do you think? Could you add on to anything I said, or Ay, do you have anything you want? para sa akin kasi parang marami tayong paraan upang like mas malaganap at mapalawak ang ating sining, ang sarili nating sining at sa tula at sa mapapanatili natin yung like kultura ng Philippine poetry. So alam naman kasi natin parang yung Philippine poetry kasi parang unti-unti nang namamatay. So parang Exactly. sa akin una yung parang mahalaga na maging bukas tayo sa paggamit ng makabagong wika at mapaksang kaugnay sa kasalukuyang panahon, yung mga like yung mga yung mga prominent ng mga usapin ngayon at yung mga like makabagong wika, yung mga ginagamit na ng mga kabataan ngayon para mas like maging interesting siya sa mga bagong henerasyon ngayon. Hindi kailangan na palaging like seryoso yung or like traditional lang mga tula. Hindi man kailangan na ganun palagi. Pwede naman nga yung sinabi nga Jacob, yung pwede siya maging comedic. Yung lagyan mo ng sarili mong twist para maging entertaining siya. Tapos maaari rin nating like isama sa tula ang mga karanasan ng kabataan tulad sa buhay sa social media, mga problema sa paaralan or like kahit mga simpleng bagay na nagpapasaya sa atin. Parang sa ganitong paraan kasi mas naging relatable yung mga tula, yung mas madali silang like makilala at maunawaan ng mga kabataan katulad natin. Gusto talaga natin like makarelate tayo or maka-inspire tayo ng iba. Parang ito yung mas magandang gawin. At maganda rin kasi subukan din natin or mag-experiment tayo sa iba't ibang forma ng tula. May mga kabataan kasi 'di ba ngayon na like mahilig sa rap or sa spoken poetry or sa like online na poetry. At parang ito yung mga like isang mahusay na paraan upang ipakita ang pagiging malikhain, di ba? Yung parang nalalabas talaga nila yung pagiging creative nila sa pamamagitan ng spoken word poetry or like sa rap. At sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng tula, mas marami tayong maaabot na audience. Lalo na ang mga hindi pa sanay or like familiar sa like traditional na tula. Para sa akin rin mahalaga na like ang pagbabasa ng mga tula mula sa like kilalang mga like mga manunulat o makata at yung mga bagong sumisikat na mga manunulat, yung mga bagong like umusbong na mga manunulat. Kasi kapag binasa natin yung parang para sa akin pag binasa natin yung kanilang mga akda, lumalawak parang mas lumalawak yung ating pananaw o parang may natututunan rin tayo na parang mag-experiment rin tayo. Yung maging mas malikhain tayo, parang i-test talaga natin yung creativity natin sa isang bagay. At maaari rin tayo magsimula sa like pagsusulat ng ating sariling tula at pwede natin to ibahagi sa social media platforms upang like ipakita yung ating idea or talento sa iba't ibang tao at maka-inspire pa tayo at makaano pa tayo ng mga iba-iba pang kabataan na isipin rin nila na uy, ganito, nag-experiment siya, nakikita niya na nag-experiment tayo. Tinitwist natin yung paggawa ng isang tula at na parang pwede tayo maka-inspire sa kanila na maglagyan rin nila ng sarili nilang twist para maka-ano pa sila, maka-entertain pa sila at bahagi pa sila ng kanilang mga gustong ibahagi, opinion, gano'n, damdamin. At ang pagiging tapat
at totoo sa ating nararamdaman. Feeling ko kasi ewan ko kung ano, pero kasi yung may mga ibang parang tula na hindi sila nagiging totoo sa parang napapansin ko, hindi sila nagiging totoo sa kanila, sa sarili nila. Parang inaano na lang nila para like, may maano lang sila, may masabi lang sila, pero hindi sila nagiging totoo sa mga nararamdaman nila or like sa pananaw nila sa buhay. Kaya parang mahalaga sa atin na mapayaman yung like Philippine poetry. Ang pagiging authentic sa pagsusulat, parang nagdudulot siya ng mas malalim na connection sa iba. Yung alam mo na like totoo yung sinusulat mo, yun talaga yung nararamdaman mo. Parang mas nakakaano pa siya ng connection mo sa iba. Parang pag shinare mo siya sa iba, mas nakakabuo ka pa ng connection. Kaya sa bawat tula na sinusulat natin, hindi lang natin pinapalawak ang mundo ng Filipino poetry. Parang mas inaano pa natin, nagdadala tayo ng bagong perspective or bagong boses sa ating henerasyon na makakatulong pa sa iba at makaka-inspire pa sa iba. So like, yung Philippine poetry, madami talaga tayong magagawa dito para like, mapalawak pa to at mapayabong pa to. Pero para sa akin, yun talaga, yung maano talaga natin na mag-experiment tayo at mag-adapt tayo sa makabagong henerasyon ngayon. At syempre, para sa kabataang nagnanais na magsimula sa pagsulat ng tula, kailangan nila like, ng gabay. Kailangan nila ng gabay. Kailangan nila ng mga hakbang upang mapaunlad ang kanilang like kaalaman, kasanayan. Kasi hindi ka naman agad-agad na marunong magsulat ng tula, di ba? Kailangan mo pa rin ng steps, kailangan mo pa rin matuto how to write ang isang tula. Hindi mo kasi to agad-agad na makukuha. So, hindi lang sapat na gusto nila, dapat may parang tamang suporta sila at may mga tools upang like matulungan sila sa pag-abot ng kanilang potential. Yung potential talaga nila, kailangan nila ng guidance. So, Mm. ito, sige, bilang huling tanong ko, kasi, bilang huling katanong ko, kasi malapit na rin naman tayo sa time. Paano mo matutulungan ang kabataan na nagsisimula pang magsulat ng tula upang mas mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa sining na ito? So, sige, feeling ko gusto ko si Kuya Akim yung sasagot nito kasi teacher nga siya eh. So, Kuya Uy, Diyos Akim, ko, paano... ikakulit masyado. Sige, tama yung sabi mo kanina, Levin, yung tungkol sa kailangan ng suporta kasi I think nabanggit ko to last episode na marami tayong magagaling na magsuot ng tula, magagaling na mag-perform ng tula, mga poetry man yan, singer, ano pa ba yan, mga rapper. But in the end, if walang suporta, of course tayo kaya nating suportahan. But of course, kahit sabihin natin na hindi kailangan ng suporta ng government, kailangan talaga ng suporta ng ating gobyerno na na dapat sa simula pa lang na habang siya ay nag-perform o gumagawa ng tula is kailangan na doon na talaga yung suporta. Kasi napansin ko lang ha, sorry to say but saka lang tayo yung hahanga, saka lang tayo na magbibigay ng attention sa isang tao. Kapag, ayun, may napatunayan na siya, kumbaga sa sports, saka lang natin i-recognize sa isang tao kapag nakakuha na siya ng championship o kapag naka gold medal na siya. Unlike sa yung mga nagsisimula pa lang is parang sabihin na natin na parang masakit sabihin na nangungulilat sila sa resources, nangungulilat sila sa support, sa guidance ng iba, sa guidance ng kung sino man ang pwedeng tumulong sa kanila. Kaya nga as a teacher talaga, malaga yung role ng education na hubugin yung isang bata kung saang larangan man siya ng sining magaling. Kasi kailangan talaga yan, especially kapag may mga competitions. If kailangan ng bata ng training, of course, yes, kailangan suportahan sa pamamagitan ng una, of course, pwede siya mag-excuse sa klase, but bigyan din siya ng saktong time para makabawi sa mga mga na-miss niya na academic performances. Kailangan bigyan natin siya ng exact time para makabawi din. Hindi naman porket sabihin natin na yung support talaga na exempted na siya sa lahat. Hindi ganun. Kasi parang masyadong paningin ko ay parang medyo sumobra na rin. Kailangan din na balance din talaga yung academic at saka dun, yung academic performance at saka dun sa career o sa sining na kanyang tinataglay kung paano niya i-enhance. Pangalawa, the government, malaging suporta
ng government sa mga nagsisimula pa lang na ng mga kabataan na magsulat ng tula, magsulat ng ano namang sining o poetry na gusto nila, malaging suporta ng government, especially kapag if there's a competition na kailangan pa mag-travel outside the town, of course, kailangan talaga yung support ng government na, kumbaga, simula sa transportation, sa makakain niya doon, sa kanya accommodation, parang doon pala, syempre, gaganahan yung bata na ano, kahit kayo naman, di ba, kung gano'n yung support na ibibigay sa inyo, gaganahan din kayo na gumawa pa ng tula, gumawa pa ng kung ano mang poetry yung gusto niyo gawin. And lastly, tayo mga kabataan, no, mahalaga rin na if meron man tayong mga classmates o kung tayo man mismo ay gumagawa ng tula o may classmate tayo na gumagawa ng tula, suportahan natin, wag natin kainggitan, wag natin, kasi sorry to say kung sa mga pangkabataan na level. Kasi kung ano, madalas kasi sa atin na kapag kung umaangat, hinihila pababa, why not supportahan natin, maging masaya tayo sa tagumpay ng iba. No? Sorry to say but yun talaga yung naobserbahan ko sa ating community, sa society, but kailangan baguhin yung mindset natin, yung mindset ng mga tao sa society na kapag kita natin na may talent siya, may potential siya, suportahan natin kasi doon pa lang parang nakakapag-boost ng confidence sa isang kabataan na ipagpatuloy kung ano man yung tawag nito, kung ano man yung sinimula niya, especially sa tula, nagsisimula pa lang siya sa tula, medyo nabulol ako, sorry. Nagsisimula siya sa tula, then why not ibigyan natin yung support talaga natin. No, malaging support system talaga. Nang sa ganun is in the end, no, kung makakapagbigay man siya ng karangalan, hindi lang sa kanyang sarili, kundi maging sa buong bansa na rin. So, ayun, mahalaga talaga yung suporta ng ng edukasyon, ng mga guro, ng gobyerno, maging tayo mga kabataan sa isang kapwa natin kabataan na ayun, na nagsusulat ng tula, nagsusulat ng tawag nito, nagsusulat ng anumang poetry ng kanilang kung ano man yung poetry na kanilang tula ba yan, kanta ba yan, o kung ano man. Kasi mahalaga ang suporta. No, just like sa atin kung mag-aral tayo, kung wala support nating parents, syempre manghihina tayo, di ba? Parang mawawalan tayo ng gana. How much mo sa kanila? Parang ganun din. Mawawala rin sila ng gana kapag walang suporta. Kaya napakahalaga mga kabataan na kung meron man tayong mga kabataan, mga kapwa natin kabataan na nasa industriya ng sining, suportahan natin. Of course, mahalaga na hindi dapat sila baliwalain, especially ng ating pamahalaan. Yun lamang. How about you, Levin? Ay, Levin at Levin. Jacob pala. Last na si Levin. Oh my God, what was the question again? Oh, Paano ka makakatulong sa like yung di ba, paano ka makakatulong sa kabataan na nagsisimula pang magsulat ng tula at paano mo sila like matutulungan mas mapalawak ang kanilang kalaman at kasanayan oh sa yeah. like Yeah. Okay. I was so enthralled by Kuya King's answer. So, um, well, right now, again, I have to circle back to what we're doing is I feel like experience is the best teacher. So aside from the support that the student council will be providing to our students that are going to be competing in poetry competitions or just hobbyists, we're also going to be doing a lot of competitions for poetry, a lot of different platforms, open mics for students to show off their skills in poetry and their love for it. So, experience is the best teacher for me. If they go up on stage, they start performing, they do well. They're going to love it. They're going to keep on doing it. They're going to get even better. More people are going to love it, and the cycle continues. So, yeah, that's it for me. Levin, last answer before. Wait lang, mas naano kasi ako dun sa sinabi kanina ni Kuya Akin, pero agree naman rin ako na like parang experience talaga yung makakatulong sa'yo pagdating sa mga ganito. Kasi without experience talaga, hindi mo alam paano mo gagawin eh. Hindi mo alam paano ka magsusulat, hindi mo alam paano ka paano ka gagawa ng isang tula. Kasi
with experience kasi parang natututo ka na rin sa like pagkakamali. Kasi syempre with experience may mga pagkakamali diyan, may mga tama ka rin na nagagawa. Pero usually meron ka rin mga mali na nagagawa. And dun sa mga mali na yun, parang mas natututo ka pa and mas nagawa mong like ayusin pa yung sarili mo. So yeah, I believe also na experience. And dun nga rin sa sinabi ni Kuya Akim na support, yun nga mahalaga rin para sa akin yung support kasi pag nakita kasi na 'di ba isa ka let's say na competitor ka and yung pag hindi mo Mm. talaga nakita like sinusuportahan ka ng teacher mo and or like mga classmates and yung napapansin nga talaga natin yung crab mentality na kung saan like imbes na suportahan ka parang mas binababa ka pa yung parang hinahata ka pa pababa so like yun nga yun yung support talaga yun talaga integral talaga yun sa kung paano like matutulungan ng kabataan para magsimula siya like or magsulat ng tula kasi yung support parang nagiging ano na rin siya in a way na like nagiging way rin siya para yung isang estudyante is gawa na niya yung paraan para makatuto siya. Para sa akin kasi yung like kung gusto mo talagang matuto, parang gagawan mo talaga ng paraan eh. Yung like kahit wala kang teacher or wala kang mga kaibigan na marunong, yung gagawa ka ng paraan, mag-research ka, magbabasa ka ng mga libro para lang maano mo talaga na yung like inspired ka talaga na magsulat. So, at gusto mo talagang mag-research, yung gusto mo talagang matuto, yung ikaw nagagawa mismo ng paraan na matuto Mm. ka. Like isa rin sa nakakatulong sa yung pagbuo ng mga writing groups or like kasi 'di ba napag-usap yung sobrang ano ko talaga sa technology pero yun na rin Mm. kasi yung makabagong panahon ngayon eh, yung age of technology talaga. So like yung pagbuo ng mga writing groups o like online communities kung saan yung like yung kabataan maaring magbahagi ng kanilang magawa at makatanggap ng feedback. Parang sobrang integral talaga to para sa isang like gustong umano sa pagsusulat ng tula. Kasi yung feedback na makukuha mo dito, parang nagiging ano na rin siya, yung paraan para ayusin mo pa yung ano. Yun, wala naman kasing taong perfect, diba? Hindi mo masasabing perfect yung ginawa mong tula. Na, kung perfect ginawa mong tula, parang nagsisinungaling ka na nun. Kasi wala naman talagang perfect na tula. So, yung feedback na yun, parang nagiging ano na rin siya sa isang kabataan na mas ayusin pa niya at mas parang na-challenge pa niya yung sarili niya para magsulat pa siya at mas maging creative siya. So, para sa akin yun lang talaga. So, since matapos na rin kasi yung oras natin, 1:58 Oh. na, sige, let's move on Oh, naman kay Jacob na magbubuod ng ating magbibigay siya ng synthesis sa mga napag-usapan na natin ngayon sa episode na to. So, right. Jacob, you So, take the stage. all right. So, in the past two episodes, we celebrated World Poetry Day and we talked about its importance. World Poetry Day is celebrated every March 21st, and we explored its powerful resonance with the Filipino youth. We highlighted how poetry serves both as a mirror and microphone for us and for all the young Filipinos out there, capturing our struggles, dreams, and cultural identity. We discussed the growing popularity of spoken poetry in the country, especially among students and young creatives, fueled by platforms like TikTok, YouTube, and Facebook. Especially events like Open Mic Manila and One Man Wika competition. But we also reflected on the dying nature of Filipino poetry and how not enough support is being shown to them. Yet we still give pride. We still show cultural pride and advocacy for all poetry, whether Filipino, English, and regional dialects. So, any last shout outs before we close the show? Anybody, Sige, Levin? Do you want to shout sige. out any students or classmates? Wala ka, wait lang, hindi ko pa kasi nakikita yung Gmeet eh. Yung yung live natin eh. Yung Pero, live? So, by Anybody? the Come on, Lev. way, ay baka si Kuya Sure. Akim, alam ko na yung estudyante dito si Kuya Akim na nanonood ngayon eh. Oh, last sige. shout out to any student out there. Ay, sige. By the way, no, bago tayo mag-shoutout pala, of course, no, promote muna natin ang Kalambag. No, so ang Kalambag ay napapanood mga kabataan. Every Saturday po yan, 1 to 2 p.m. po. No? At abangan niyo po yung susunod na episode po ng Kalambag. At of course, di ko nasasabihin kung sino ang susunod na episode. Of course, dapat kailangan may surprise tayo dito palagi. And of course, maliban po dyan mamayang gabi po,
7 to 8 p.m. po, nariyan po ang Senior City, no, isang lifelong learning, no, na kung saan walang kinikilalang gulang, bagkus ay lahat tayo ay welcome sa senior. And lastly, para mas magkaroon ng mas inklusibong lipunan at ang pagtanggap sa bawat isa sa kabila ng pagkakaiba natin sa estado sa buhay, nariyan ang inclusion or inclusion now na. Mapapanood po yan every Wednesday po, 3 to 4 p.m. And of course, shout out nga pala. Maraming salamat, of course, Inet Philippines for this wonderful moment na binigyan niyo po sa amin to be here in Calambag. And of course, sa mga technical teams natin dyan, we have Daryl, Sir JP, of course, Ma'am Jolene ba? Sorry, pasensya. Hindi ko masyado mabigkas. Maraming salamat po sa lahat ng inyong gabay at suporta sa amin. And of course, sa lahat ng schools na tumanggap ng Kalambag as para makipag-cross-post. Maraming salamat po. Dahil sa inyo, mas malawak po ang nararating ng Kalambag. And lastly po, sa lahat ng mga estudyante ko dyan sa Manongol National High School na patuloy na sumusuporta at lalo nakikinig ho sa Kalambag. Maraming salamat po sa inyong paggabay at pagsuporta. And of course, sa mga grade 7 ko dyan, Del Mundo, De Ocampo, Alcala, and Isumbing, maraming salamat sa inyong performance at sa pagpayag nyo na makita ang inyong performance dito sa Kalambag. At of course, ngayon nanonood pa sila actually ngayon. So, maraming salamat sa inyong suporta at mabuhay at mapagpalang araw sa ating lahat. So, balik sa'yo. Sige, so sa susunod na at talakayan sa ating programa ngayon, muli ako si Levin Arcondet. I'm with Kuya Akim and Jacob and si Ate Daisy na napilitang umalis ng maaga kasi may exam nga siya. So, good luck po sa exam. Ang aming mga tula at ambag ng kabataan ay hindi matatapos dito. Hanggang sa muli, ito ang Kalambag at ambag ng kabataan. Maraming salamat at mag-ingat po kayo. Salamat. Bye-bye. Woo! Salamat po.